may pusong mapagbigay, bibigyan natin ngayon ng regalo, pupunta doon, magkakaroling, pero tayo ang may dalang regalo. Titingnan po ninyo kung ano yung pananaw ng iglesia ito pagdating sa Christmas. Yung ating ilan sa mga kapatid na tigas talaga, grabing negative sa Christmas. Ito yung mga galing sa iglesia, galing sa saksi, galing sa dating daan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. Welcome back na naman po. Tuloy na naman po kayo. At para po sa atin pong mga baguhan, ang atin pong ginagawa sa U3, tayo ay nanonood ng mga religious videos, preachings, mga sermons. And for this particular episode, of course, ang atin pong pag-uusapan still under the topic of Christmas. Ayan, Pasko. At kung maalala nyo po, ang ating past video reactions po ay still on this topic nga po. Dahil naka-tema po tayo, thematic po tayo dito sa U3. At ito naman po, ang Pasko sa perspective naman ng Seventh-day Adventist mga ka-youth. At ito pong ating papanoorin na source video ay mula po sa kanilang show na Pag-aralan Natin. I think it is part of PNM, Pag-aralan Natin Ministry na Brother Johnson. And hindi po ito first time na atin pong napanood itong programa na ito. Meron din po tayong binigyan ng reaction dati. If you remember about the topic of 10,000 years mga ka-youth. For this particular episode, of course, first time natin dahil ganoon naman po talaga sa U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, I think it's very obvious naman po na hindi po ako kaanib ng Seventh-day Adventist. Isa lamang po akong hamak na video reactor. It's possible na maaari po akong mag-agree sa aking napapanood or mag-disagree sa aking mga napapanood. But one thing is certain mga ka-U3, wala po tayong religious agenda dito sa U3. Ang sa atin lamang po bilang host, nagbibigay lang ako ng fair, honest lang at saka instant na reaction as we are watching this video for the first time mga ka-U3. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Balik sa'yo, Brother Jeb. Pakilala ko nga pala ang ating host ngayon, si Brother Jeb Domingo. Kapatid po siya ni Brother Jeb C. Alright, so yun po, no? Thank you, Brother Johnson. So, nang nasabi ko nga kanina, tatalakayin po natin ngayon ang may kinalaman po sa Christmas. So, ang paksa po na ito ay Adventist view on Christmas. Yan. Para masettle natin siya, makukunin natin kung ano talaga po ang stand ng church tungkol sa bagay na ito para nang sa gayon ay magkaroon po ng pagkakaisa tayo sa isang paniniwala lamang. Ano po? Okay, so simulan na po natin, Brother Johnson. Tama yun. Mga kapatid, mga kaibigan, wala pa man ang buwan ng Disyembre ay ito na naman, mainit na naman na pinag-uusapan, lalo na po sa ating iglesia, ang tungkol sa paniniwala doon sa Christmas or Pasko. Ang nangyayari po kasi ay sa mathabang panahon tuwing sumasapit ang season na ito, ay kung saan nagsasaya ang karamihan. Ang ilan naman sa mga kapatid ay labo-labo. Hindi magkaintindihan kung mag-celebrate ba o hindi. Kaya minabuti ho natin para ika nga once and for all, malaman ng ating mga kapatid, ano ba ang view ng ating pong pamunuan tungkol sa Christmas. Kaya nga Adventist view about Christmas ang atin po. Should Adventist celebrate Christmas? Yan po yung ating ilan sa bagay na kumbaga ay tatalakayin para pag dumating ho yung panahon, mga kapatid, na tayo po ay nagkakaroon ng kausap sa kapuatan ng pananampalataya, makatulong po ito. Kasi ang nangyayari ho, kapag wala pong ipinahayag na mismong galing sa ating pamunuan ay puring magkanya-kanya nga tayo ng pananaw. Actually, nangyayari na ho yun. At makakabuti po siguro na alamin ho natin, galing sa pagsasama-samang ito, bilang naniniwala tayo, nakaanib tayo ng nalabing iglesia or tunay na iglesia sa huling araw na pinagkalooban ng kapangyarihan o mga kaloob, ay dapat po natin paniwalaan na kung ano po ang paniniwala ng ating pong mga authority na inilagay ng Diyos, dapat doon tayo manghawakan. Kasi hindi po maganda na bilang Seventh-day Adventist ay nangahawakan tayo sa hindi natin alam kung saan galing na katuwiran. Kaya ihahayag po namin sa inyo ano po ang
ano po ang pananaw ng ating mga leader, mga mapagkakatiwalaang leader? Tayo ba ay dapat na makipag-celebrate ng Christmas o hindi? Ngayon, bigay ko muna kay Brother Gypsy bilang bahagi ng ating introduction. Brother Gypsy, ano masasabi mo tungkol sa bagay na ito? Tama po yung mga kaibigan, mga kapatid. At alam niyo po, sa ating pag-aaral na ito, nawa ay mawala yung ating tinatawag na reservation. Pag sinabi pong reservation, yung may mga bahagi na kapag tanggap mo, ay okay lang. Kapag hindi, ayaw mo. Ayaw mo tanggapin. Ibig sabihin, hindi mo siya gustong paniwalaan. Ngayon po, pag sinabi pong paniniwala ng Seventh-day Adventist, kung ano po ang pinangahawakan ng General Conference, Seventh-day Adventist, sa kabuuan, Brother Johnson, yung po nawa ang ating panghawakan. Kasi napakahirap po na ang ilang portion, Brother Johnson, ng mga kapatid, kung ito halimbawa Sumusunod. sa Angono Church, ayaw tanggapin ang stud ng ating General Conference, magkakaroon po ng problema pagka dumating po tayo, pag nagsama-sama ang kabuuan ng General Conference, Seventh-day Adventist. Kaya nga po, kung tayo po ay tunay na Adventist, kung ano po yung pinangahawakan ng pangkabuuan, pangkalahatan, yun po yung ating panghahawakan bilang isang Seventh-day Adventist members. Tama, Pangkalahatan. kasi ang nakakalungkot nga ho dito ay minsan kung sino pa po yung kumbaga ay nasa panig na hindi yun ang ang official na pahayag Stand. ng ating mga authority ay pagka minsan yun pa yung pinapaniwalaan, no? Marami pa. At ang happens. nakakalungkot dito ay meron po tayong mga kapatid na nakikisimpatiya doon sa ibang samahan na ang resource or mga sources po nila ng paniniwala ay hindi galing sa ating church. Kaya nga minabuti po namin talakayin ito para kung tayo po ay makikibahagi at tatayo sa ating panig ay sigurado tayo kung pagkatapos namin talakayin ito ay hindi kayo sang-ayon, at least na ihayag ho natin kung ano ho ang paniniwala ng Iglesia Adventista tungkol sa bagay nito. Siguro, tingnan ho po muna natin mga kapatid para ma-establish ho natin yung ating topic, ang ating pong pananampalataya para maalis yung alinlangan, ika nga. Alam ko, meron na ba dito hindi naniniwala na ang Iglesyang ito ang tunay? Palagay ko wala, Ibig sabihin, tayo naniniwala na ang Seventh Adventist ang tunay na Iglesia. Mhm. Paano naging tunay? Alam natin sa propesya at mga aral natin pinanghihawakan ay pumasaho tayo doon. Pero gusto ko pong i-clarify sa inyo na ito pong Christmas ay wala ho ito sa fundamental beliefs of Seventh-day Adventist. Ito ay nandun sa tinatawag nating mga peripheral doctrine or wala ito na sa core doctrine ng Seventh Adventist. Ibig sabihin, tanggapin mo ito mali, hindi ito test of fellowship. No, ganun pa man, ang purpose ay para magkaroon tayo at least makatulong ito sa pagkakaisa. Na sana naman sa ating mga kapatid, pagkatapos natin talakayin ito, dahil hindi po kami gagamit ng referensya na galing sa aming sarili, kundi pawang galing sa ating pong pamunuan. Ay sana ay pagkatapos nito ay magkaroon at least makatulong para matapos na yung hindi pagkakaisa tungkol sa bagay na ito. Ngayon, pagtungkol Brother Gypsy dun sa pagiging tunay ng iglesyang ito, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay mayroong isang bayan mula noon, nagpatuloy hanggang sa bagong tipan at ang tawag po sa panahon natin ngayon sa iglesyang tunay ay nalabing binhi ng babae na kung saan tayo po ay pumasok o pumasa sa kategorya o sa katangian ng iglesyang iyon. Gusto ko pong basahin sa inyo ang isang talata. Brother Gypsy, pakitulungan ako magbasa dito sa unang Korinto 12:28. Pakibasa nga po. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay, mga apostol. Ikalaway, mga propeta. Ikatloy, mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala. At iba't ibang mga wika. Ayan. So, ang wika ni Apostol Pablo, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Ibig sabihin, hindi lahat ng nandito, yun lang ang nasa kanyang tunay na iglesia. Mga pangunahin ito. Kumbaga mga importante po itong kaloob na ibinigay niya sa kanyang bayan na binabanggit ho dito. Kung inyo mapapansin, una-una ika ay mga apostol. Kasama na ho ng ating pinaniniwala ang mga apostol ng ating Panginoon. At kung titingnan ho natin, ang kahulugan ng pagiging apostol ay sinugo. Kasama rin po dito yung mga ngaral ay kumbaga sakop na ng pagiging apostol kasi ang
word na apostol ay sa Greek ay apostolos, nang ibigin ay sinugo. Ayan. Tapos ang sabay dito, ang ikalawa ay propeta. Tapos mga guro. Bakit may mga guro? Meron tayong educational evangelism. Kaya meron po tayong mga teacher, meron tayong mga school na marami din po ang nahihikayat sa pamagitan ng mga ng pagtuturo. Doon sa mga himala, ito po yung ating mga kasama na rin po yung mga pagpapagaling, mga miracle na ginagawa po ng ating mga kapatid. Ang dami pong mga miracles na nangyayari na isang lugar, Brother Dipsy, na taghirap. Meron isang church doon na pagdating na araw-araw may umuulan na mana. Opo. Pagdating ng Sabado, walang ang alam natin sa mana na umuulan noon lang. Pero mayroon pong report na nakita ho tayo na mismong in-interview ng ating ilang mga Adventist newscaster na talagang ang Panginoon ay gumagawa ng mga himala. So, palibasa, hindi naman yan ang ating paksa, kundi doon sa Christmas, ay ang isa sa makikita ho natin dito ay yung doon sa tinatawag na propeta, isa sa kaloob. Kasi kung tatingnan po natin yung sa talata, pati yung mga pagpapagaling, may mga hospital tayo, meron tayong mga pagtulong, ADRA, meron po tayo, pamamahala, yan po yung ating pong mga presidente na inilalagay po natin mula sa General Conference, Division, Mission, Conference Mission. So meron tayong mga namamahalang inilalagay ho dyan. At iba't ibang wika. Meron po tayong sariling publication, Philippine Publishing House. May mga salitang imprenta na nag-iimprenta ng iba't ibang mga dialect at lingwahe. So ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay kung isa-isay natin, nandito. Ngayon, ang gusto kong tutukan dito, Brother Gypsy, ay nandito na tayo. Walang question. At isa sa ating pong kaibahan sa ibang panampalataya ay yung propeta sa loob ng iglesia. Wala ko ito sa iba. Yung iba may apostol lang at iba pang mga diyan. So baka selected lang ang meron sila dyan. Pagdating sa propeta, meron tayo. Okay, before we continue. So, ito po bang propeta na tutukuyin dito ni Brother Johnson is what? Prophetess Ellen G. White po ba, mga ka-youth? So, sa mga SDA members po, please let us understand dahil at least in po yung aking initial po na idea no? Basta po pag sinabing SDA, isa po sa mga I remember na may mga nailimbag dati ay yun nga, si Ellen G. White. So, please comment below what's the importance and essence ng mga writings ni Ellen G. White and who is she, as a person, as viewed by SDA, mga ka-U3. But going back, so ito po, nasa parang first part pa lang po tayo ng kanila pong presentasyon patungkol nga sa view. Kasi it seems to me, ang impression ko po is because, syempre, ang pinakamalaking celebration sa Pilipinas, honestly, while it is indeed deeply rooted sa relihiyon po ng mga Katoliko, is naging season ito Hindi lamang siya relihiyoso na event. For me, more like a family event, a family tradition, a time for people to give gifts, mga ka-U3. And maybe that's the reason, dahil nakaugat na siya sa kulturang Pilipino. So maybe sa kanila pong background, kasi they were shooting this in 2021, sa paunang bahagi ng kanilang presentasyon, they are acknowledging the fact that some members ng SDA nga po, sa Pilipinas especially, may not agree with the view on Christmas. But anyway, Brother Jensen here is saying, and also the other two hosts, that this is our official stand. And then na-mention din po kanina, yung General Conference sa Pilipinas, na kumbaga kinakailangan ito para magkaisa, meron silang unified kumbaga na view, nabigyan nga ng caveat ni Brother Johnson na hindi man mag-agree ang iba, at least nalaman na ito ang view talaga ng mga Adventist. Hindi ito part ng fundamental belief ng isang SDA member. Pero yun nga, the aim of this presentation is just for Adventists to know more kung ano talaga ang kanilang stand. Siguro mamimension po dito, okay lang ba na mag-gift giving tayo? Christmas bonus perhaps? Belief in Santa Claus? Belief on the real birthday na December 25? I think ito yung mga topics na papag-uusapan dito, mga ka-U3. Kasi po, ito ay mayroong kinalaman dito sa ating pong mahalagang tatalakayin, Brother Gypsy. Tama, Brother Johnson, ganyan din po sa aming mga kaibigan. Kung mapapansin po ninyo, yung pong talatang binasa po namin ay pagkatinuloy po ninyo ang basang ito sa susunod na talata, ito po ay makikita po ninyo dito yung tinatawag na pagkakaisa, Brother Johnson. Kaya inilagay ng Diyos yung tinatawag na kaloob, iba't ibang mga kaloob, para magkaroon po ng pagkakaisa ang iglesia. So, ang kaloob na ito, mga kaibigan, kaya po ibinigay ng Panginoon para po magkaroon ng pagkakaisa ang iglesia. Kasi napakahirap po na walang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kaya binigyan po ng iba't ibang mga kaloob upang
magkaroon po tayo ng pagkakaisa, Brother Johnson. Tama. So, kaya meron po tayong iba't ibang mga departamento at ang may kaloob para sa department na yon ay inilalagay natin. Ibig sabihin, andun yung kauyusan. Ngayon, bakit ho namin idinidiin ito, Brother Jeb, no? Brother Jepsy? Sapagkat ating pong kukunin, yung view ng Adventist na to na pinagkalooban ng Diyos. Ginabayan ng Diyos at binigyan ng mga kaloob. Nang ibig po natin sabihin, kung ano man ang inilagay ng Diyos sa iglesyang ito, ay huwag na sana natin questionin. Kung meron pong hindi a-agree sa mga inilalabas na statement or belief ng pamunuang ito, i-respeto na yun. Pero makikita natin na hindi ka na nagpapasakop kapag ganun po ang usapan. Ngayon, pagdating doon sa paksa, Brother Gypsy. Tama, Brother Johnson, kasi gusto po namin maintindihan ng ating mga kaibigan, yung authority po na ibinigay ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia, isa po ito ang pamunuan ng Seventh-day Adventist General Conference. Tama. So, ang ibig sabihin, ang pamunuan pong yan po ang nilagay ng Panginoon para mamuno at magbigay ng tinatawag na iisang paniniwala, Brother Johnson, para hindi po Tama. magkagulo ang iglesia sa buong mundo. Kasi alam niyo po, ang Seventh-day Adventist hindi naman po sa Amerika lang. Hindi lang sa Pilipinas, kundi Sa buong pang mundo buong pala. mundo. Paano magkakaisa? Meron pong isang authority, ang General Conference. At nasa talata yan, pamamahala. Siya Gusto mo, po Brother? inilagay. Gusto kong basahin, Brother Johnson, Sige. yung galing sa ating SDA Church Manual, page 25. Wala po ito dyan. Kasi Maganda yan. nag-research po ako kanina. Ito po yung sinasabi. Page 25 po ito ng Church Manual. Just as there can be no living, active human body unless its members are organically united and functioning together. So there can be no living, growing, prospering church unless its members are organized into a united spiritual body, all performing their God-given duties and functions under the directions of the divinely constituted authority, Brother Johnson. Yeah. Yun daw pagkakaisa, paglago, pag-prosper na iglesia, pagiging organized, hindi raw ito mag-prosper, hindi raw ito mag-grow unless maging organized siya at sila'y maging united at sila'y gagawa na magkakasama sa ilalim ng pamumuno na ibinigay ng Diyos sa isang otoridad ng iglesia. Ayun. So, since na ginamit mo yung church manual, siguro susugan rin natin, Brother Gypsy. At meron po din nakalagay dito sa ating Seventh Adventist Church Manual. Ito po ay nasa volume 9. Sabi po rito, mga kapatid, I have often been instructed by the Lord that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any other one man. Never should the mind of one man or the minds of a few men be regarded as sufficient in wisdom and power to control the work and to say what plans shall be followed. Sabi rito, but when in a general conference, the judgment of the brethren assembled from all parts of the field is exercised. Private independence and private judgment must not be stubbornly maintained, but surrendered. Never should a liberator regard as a virtue the persistent maintenance of his position of independence, contrary to the decision of general body. Yan. So, kung ating issue short, isa-summary, ibig sabihin, wag sana magkaroon po ng isang pagdidesisyon, isang judgment Ng iilan sa o magitan isa. ng isang tao lang or iilan, kundi yun pong desisyon na pinagkaisahan ng body, at the same time, yung pong official na dapat natin panghawakan, yung sinasabi po ron ay yung galing sa General Conference. Siya ang binigyan ng otoridad, Brother Gypsy. Opo, Brother ng Diyos. Johnson. Kaya kung sinabi ng isang bahagi ng church manual na yan na hindi pwedeng mag-decide ang isang tao lang, ibig sabihin, hindi po pwedeng mag-decide independently. Tama. Kaya nga, Brother Johnson, itutuloy ko lang yung basa.
Kailan wala uli YouTube dyan. Wala na naman dito, di mo. Kailan ko po ito na-research. Some have advanced the thought that as we near the close of time, every child of God will act independently of any religious organization. But I have been instructed by the Lord that in this work, there is no such things as every man's being independent. Yun. Sabi ni Mrs. White, wala daw pong independent. Nakita daw po ni Ellen White yon na hindi pwedeng gumawa ang isang iglesia independently. Bagamat ang lahat ng iglesia, karamihan ng mga iglesia na sa mundong ito, sila po ay umaak as independent. Yan. Pero kay Mrs. White po, ibinigay ng Diyos, hindi po gagawa ng independently work or decision, Brother Johnson. Kami po ay sa lumang tawagan ay isa sa independent ministry. Pero kailanman, hindi po namin pinanghawakan yung independent thinking or kaya ay understanding Yes. pagdating sa isang issue. Kaya kami po bilang mga layman, mga kapatid, ay pinipilit ho namin na laging nagpapasakop tayo sa kung ano ang sinasabi po natin mga mas nakakaalam, Brother Tama. Jepsy. Kasi ang hirap po kaya, mga kapatid, na parang sinabi ng ating authority, kukontrahin natin. Bakit? Mas magaling ba tayo sa kanila? Yes. Lumalabag na ba tayo sa sinabi ng banal na kasulatan na mayroong inilagay ang Diyos na pamamahala? Bagaman, sabi ng iba, may nagkakamali. Pero pagdating sa pananampalataya, Brother Jepsy, ako naniniwala na ang Diyos Fundamental. ay hindi niya hahayaan na magturo ang ating mga lider ng saliwa sa Biblia. Kaya- Meron pong mga kapintasan, siguro yung mga pag-uugali or yung weaknesses. Yes. Pero pagdating sa statement Hindi pwede. ng pananampalataya at doktrina, kailanman hindi papayagan ng Diyos na magturo ng mali ang kanyang pinunong inilagay sa iglesia. Tama po yun. Kaya nga, pag tayo po sasagot, mga kaibigan, ito po ano lang, sa ating mga layman, pastor man, o sino mga kapatid, pag sumagot po tayo, dapat po stud ng Seventh-day Adventist. Tama. Kasi ito, pakinggan po ninyo mga kaibigan ito po yung sinasabi ng Question on Doctrine, page 9. But because of the very nature of the Seventh-day Adventist Church organization, no statement of Seventh-day Adventist belief can be considered official unless it is adopted by the General Conference in quadrennial session when accredited delegates from the whole world field are present. Kailangan dumaan sa tinatawag na quadrennial session, Brother Johnson. Correct. Para masabing ito ang official statement ng Seventh-day Adventist. Unless, kapag hindi po ganito, pag hindi po dumaan dito, ang tawag po doon presumption. Yan, kahit naman sabihin natin, meron po tayong ilang mga preacher gumawa ng libro, tapos meron mga ganitong documented yan. Kung hindi yan dinaan doon, Yes. mas kapanipaniwala pa rin yung pong lumabas galing sa presidente ng ating General Conference or kay statement. Katulad nitong librong pinaghanguan mo, Question on Doctrines, yan ay Galing sa isang GC. otoridad. Lalo na po sa ating kapanahunan, mga kapatid, meron tayo sa internet, yung Biblical Research Institute, official website ng Seventh-day Adventist. At ito po ay approved ng General Conference. Kung ano man ang lumabas dyan, ibig sabihin, huwag mong kukontrahin kung ikaw ay Interesting. nagpapailalim sa pagsasama-samang ito. Okay, before we continue mga ka-youth, nagustuhan ko po ito pong kanilang discussion so far. So, maybe po sa mga viewers natin, oy, Sir JR, bakit wala pa rin discussion sa Christmas? It's the same question that I have. But I think because ito pong presentation nila ay sa kanila pong congregation. So, I think nililiwanag lang po muna na yung importance nga kung ano ang pagtingin ng GC po nila, General Conference. But I'm very curious about sa organizational structure, no? Sino po kaya ang, kumbaga, nagko-compose nito? Kasi kung titingnan po natin, kung sa Roman Catholic Church, obviously, ang pinaka, kumbaga, top the position na almost infallible pa nga ang pagkakadescribe niya, no? Hindi nagkakamali, ang Santo Papa. So, in my understanding, so probably there is a kind of election siguro ng mga top po ng mga SDA leaders, SDA brothers, ayan, and then all over the world, obviously. Kasi nga pa, ang mga Adventist naman po ay nagmula po talaga sa iba't ibang panig na rin po ng mundo And for sure, meron din pong Philippine delegation. So, kung di po ako nagkakamali, ang number po ng mga Adventist sa Pilipinas naglalaro po sa around 800,000 to around 1.1, 1.2 million mga ka-youth. So, having said that, so sinasabi po dito na ito pong meeting ng official na ina-adapt na stance, kumbaga, or view ng General Conference. Akala ko nga po kanina sa Pilipinas lang, pero worldwide po
po pala, no? So it happens quadrennial kung di ako nagkakamali na mention doon. So ibig sabihin po yan, every 4 years mga ka-U3. Pero I wonder, is there also a chance na hindi lang siya every 4 years? What if mga ka-U3, among the Adventist po natin na mga viewers no, sa U3, kapag meron pong emergency, kumbaga na sabihin na natin na critical na paniniwala patungkol po sa pang-espiritual, may nangyari po bang sitwasyon na hindi siya kumbaga nag-antay pa itong General Conference ng 4 years, kundi kumbaga parang emergency na couple of months dyan na nag-organize na sila ng komperensya and nag-discuss po sa isang particular na critical na religious doctrine mga ka-U3? Although because more than 100 years na rin po ito pong history ng SDA, so posible po siguro din na wala nang ganun dahil they were able to establish their fundamental beliefs and probably publish it or write it in a kind of manual or quote-unquote church bylaws mga ka-U3. Ngayong Brother Johnson. Kaya mga kaibigan, yung po ang statement po ng ating pamunuan. Ito pamunuan po, hindi po amin to ha. Kaya nga po kami nagko-quote eh. Kung sa amin po ito, hindi po namin babasahin ito. Kaya nga po namin binabasa kasi po ito galing po sa ating pamunuan. Para po malaman natin kung saan po tayo babatay, kanino po tayo babatay ng ating paniniwala at maging pagsagot ng ating tinatawag na doktrina. Galing po sa ating pamunuan. Ayan. Ay, balik muna natin kay Brother Jeb. Baka meron siyang mga additional, susog, at may kinalaman dito kasi meron pong mga, ano din to eh, malalim din ang research po nito. Brother Jeb, meron ka bang mga additional dun sa ating pinag-uusapan? Alright, so dito po na-establish natin yung authority ng church. No po? Napapag-usapan natin, nag-cite na po tayo ng mga referensya, no? Na meron lamang palaging isang tinitindigan o isang statement ang ating iglesia sa mga bagay-bagay, lalo na sa doktrina ng ating church. So, ngayon po mga kapatid, Brother Johnson, Brother Gypsy, bakit ba kasi hindi matapos-tapos itong issue na ito ng Christmas? Marami sa ating mga kapatid, lalo na pagka tayo ay nandoon sa Facebook, tinitingnan natin, maaaring may mapapansin tayo doon na ilang mga kapatid at mga prominenteng miyembro din ay mga nagbibigay ng mga statement at mga diretsahan na mga pagkontra or mayroong mga question about sa ginagawa ng church, no? Lalo na sabi sa Central Luzon Conference ay merong Christmas tree. So, kini-question nila ito. Marami at magamit din sila minsan ng kanilang mga sarili mga opinion, no? Yung iba may kaunting referensya. So, bakit ba ganito, no? May mga lumalabas na mga ganito. Paano ba natin isa-settle ito? Eh, maganda yung tanong mo, Brother Jeb, no? Kasi bakit hindi matapos-tapos? Ang sagot dyan, hindi kasi sumusunod sa sinasabi ng ating General Conference, Biblical Research Station, Presidente at Pamunuan. Kung lahat po ay nagpailalim doon, sigurado walang pagtatalo. Kaya nga, once and for all, tatalakayin natin to. Ang kumontra, bahala na kayo. Basta ito ang stand ng Seventh-day Adventist. No, kaya ibig sabihin, pagkatapos nito, na-share nyo ito sa Facebook, mga kapatid, tapos may tumututol, alam nyo na itong mga tumututol na kapatid, hindi nagpapasakop sa view ng pamunuan ng Seventh-day Adventist. Tama yung Brother Johnson. Ulit-ulit lang kasi tayo eh. Ay, mula pa po yan noon. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Mula pa yan noon. Panahon pa lang ni Miss White, tanong na po yan. Tanong na yan noon. Hanggang ngayon, tanong na po yan. Kaya nga, gusto nyo, pwede kang basahin na. Ito po ay statement ng ating presidente, si Pastor Ted Wilson. Ito po yung tanong sa kanya. Pastor Wilson, I'm wondering if Seventh-day Adventists celebrate Christmas. Ang sagot po, unang sagot po, bago ko bigay kay Brother Johnson, ito po yung unang sagot ni Pastor Wilson. As a church, we don't have an official statement or position about celebrating Christmas. Meron po ba tayong statement official? Wala. Kaya, sabi kanina doon sa question and answer of doctrines, ang official statement lamang dapat dumadaan sa quadrennial session. Pero sabi ni Pastor Wilson, Ted Wilson, ang sabi niya, we don't have an official statement or position about celebrating Christmas, leaving it instead to the individual mga kaibigan, Brother Johnson. Ibig sabihin dito, Brother Gypsy, kung merong ayaw sa Christmas, wag ipilit sa mga kapatid, hindi official yan. Wala rin sinasabi tayo na obligado ang lahat na mag-celebrate. Yes. Ano sabi dyan? Leaving it instead to the individual. Yan. Ibig sabihin, pagkatapos na mapagtimbang-timbang natin ito, nasa inyo po. Pero ating aalamin nga kung ano po ang view ng ating mga namumuno. Yan po. So, bilang introduction yan. Tapos, may karugtong yan, Brother Gypsy.
we must be careful not to allow the subject of Christmas to become a divisive issue among us, Yan. criticizing or alienating those who may see it differently than we ourselves do. Yan. Meron daw pong mga issues sa ating kalagitnaan na talagang malilito eh. Mga divisive issue. May criticizing or alienating those who may see it differently than we ourselves do. So, ibig sabihin, ito nangyayari sa ating kalagitnaan, Brother Gypsy. Mag-aaway-aaway kayo dahil sa Christmas. Ito yan yung mapag-aralan natin, mali tinuturo. Yung pong mga pagtatalo-talo. Kaya nga, ang purpose sana ng programang ito ay hindi para mag-create ng mas maraming pagtatalo-talo, kundi tulungan ang bawat isa, ano ho ba ang dapat po natin maging pananaw pagkatapos nagbigay ng mga pahayag. Wala pa ho dito mga kapatid, Baka magko-comment ka agad yung iba, magko-conclude, yun lang pala eh. Di, bahala na, kanya-kanya. Di pa po, meron pa po tayong maraming mga babasahin tungkol dito. Brother Jem. Okay, so malinaw na doon pala sa statement ni Pastor Ted Wilson, wag nawang maging dahilan ito ng pagkakabahabahagi. Yes. Na Divisiveness. magkakaroon na may kanya-kanyang mga tapos uupakan, magkakaroon ng mga komento, mga bulgar na mga pananalita tungkol doon. At may mga paghatol pang kasama. Yes. So ngayon, at least malinaw yung bagay na yan, galing mismo sa ating Pangulo ng Konferensya General, ay ngayon, ito kasi yung argumento ng ilang mga kapatid. Unang-una, kung bakit sila against, against or yung ginagawa raw na pag-celebrate at pag-acknowledge ng season na ito ng Christmas. Kasi doon sa iba natin mga kapatid na ito, lalo yung may mga kapatid tayo syempre na galing sa ibang mga denominasyon, meron din sila mga dala minsan na mga aral o paniniwala galing doon sa mga dati nilang pinanggalingan na denomination. So, ang kadalasang argumento dito, Brother Johnson, Brother Gypsy, kung bakit tinutuligsa o talagang harapan o hayagan nila itong tinututulan, ay unang-una dahil ito raw ay galing sa pagano. Yes. Ay, maganda. Pag-aralan natin. Okay, before we continue mga ka-U3. Yung pagan nga na part ng history ng Christmas mga ka-U3. So maraming yan mga historical accounts how we get to celebrate now yung modern day natin na celebration nga ng Christmas kahit ito ay nag-ugat sa mga pagano na paniniwala. So most likely, ito po yung magiging parang main na mga reason for me, I think na yun din ang mangyayari for their discussion. Bakit ang isang Adventista ay hindi dapat na mag-celebrate ng Christmas? Pero it's interesting na yung kanilang president nga noong 2015 na statement, si President Wilson nga, maybe that's the president of the General Conference, mga ka-youth natin ng mga Adventista, but he said there, it's still up to the individual kung mag-celebrate o hindi. So in short, hindi naman po sinasabi na bawal sa mga Adventista na mag-celebrate sila ng Christmas. Nasa sayo yan, if you believe. But sa mga mag-celebrate naman po, I think ang perspective dito is maybe just focus on the ideas of gift giving, being kind to others. It's a good season to be with family, ganun siguro. And of course, ultimately, yung celebration ng birth of Jesus Christ. Doon dapat kumbaga mag-focus tayo. I think ganun po yung mga perspective if magsa-celebrate. Pero definitely, pag hindi nagsa-celebrate, yung mga reason dyan is sa pagan nga celebration. I like how honest they are and very open po ito pong kanilang grupo na sa kanila pong ministry sa pag-aralan natin. Dahil minimension nila yung actual talaga na pagkakasalungatan sa kanila pong grupo. And I appreciate that. And mga ka-U3, hindi po kasi may iwasan sa totoo lang Dahil sa isang grupo po katulad po ng Adventist na napakatagal na rin po, nag-umpisa po sa Amerika. And ngayon, sa dami na rin po ng kanilang na-cover ng mga kontinente, ng mga bansa. At sa dami din ng members nila, ang buong mundo, ilang milyon po yan, tens of millions, kung di ako nagkakamali, 20 plus million na po yan, ang mga members po ng Adventist sa buong mundo. So dahil po sa size din po nila, so hindi po maiiwasan na may mga ganun po talaga na over time, hindi nag-unite, may mga kaunting divisiveness. So this is what they're trying to answer. At least sa atin pong grupo naman ng mga Adventista sa Pilipinas, that's what they're saying na kinakailangan natin mag-unite at maintindihan natin ano ba talaga yung stand ng ating church. So I think magsa-start na yung kanang discussion on the pagan history of Christmas and why we should not celebrate. And I'm not sure, maybe sa second half naman po, probably they would discuss on why we should celebrate. So anyway, let's continue. Yung origin na yan? Para maging fair po tayo dito, alamin din po nga natin, saan ba o ano yung origin ng tinatawag na Christmas? Umpisa. Ito ay aminin natin. Alam niyo yung mga kilalang mga writer, ay
wala talaga po sila. Katulad po nila Irenaeus, Tertullian, Origen of Alexandria, at iba pang mga writer, talagang aminado sila. Wala ho talagang definite date yung kapanganakan Yes. ng ating Panginoong Jesucristo. Walang makapagsasabi. Actually, meron pong mga kumbaga nag-estimate na binase po nila sa mga paghahari, sa four gospel, meron mga king na binabanggit o anong araw nagpaghahari. So ini-estimate po nila. Kaya lang hindi rin sila iisa ang brother Gypsy, hindi rin iisa ang kanilang yung computation kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. Yung iba ay nagsasabing April, merong March 28, April 25, may September, at meron pang November. So, kahit na nga po doon sa mga tinatawag po natin mga apocryphal writings o ibang mga extra biblical writings na hindi nakasama sa canon, yung Gospel of Thomas, Gospel of Barnabas, iba pang mga kasulatan, at iba pang apocryphal writings, ay wala rin silang makita para makatulong, para makita natin kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa Biblia kasi, wag naman sanang tutulan. Wala ho talaga tayong mababasa sa Biblia na ipagbawal ipagdiwang ang panganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya may babasahin tayo galing sa ating mga authority na may diwa sa Biblia na pahalagahan natin kung kailan pinanganak ang ating Panginoon. Yung incarnation. Kasi isa sa step ng salvation yon. Isa yon sa mga hakbang bago namatay ang Panginoon para tubusin ang tao. Yung kanyang pagkakatawang tao. Yung birthday. Kung titingnan natin sa Biblia kasi, yung kapanganakan ng ating Panginoon, meron pang 3 tao na mga pantas na ang layo ng kanilang linakbay na magdala ng regalo. Yes. So, ibig sabihin, pinahalagahan nila ito, Brother Opo. Gypsy. Kaya lang, sa ating panahon, wala ngang makahula. Ngayon, balik tayo dun sa tanong, Brother Gypsy, na ito daw ay pagan practice. Tama yan, Brother Johnson. Kung pag-uusapan po ay history, alam niyo po, iba't ibang history. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang nagtuturo ng history. Wala po kasing tinatawag na Supreme Court ng history para magsabi kung anong tama at maling history. Pero iba't iba ang kanilang mga statement. Pero ang punto dito, sa kabilang punto, totoo po yun, na ang Christmas, ito po ay hindi po origin sa Kristiyano, kung tutuusin po. Gusto ko po munang bigyan ng introduction, Brother Johnson, kung ano po ang ibig sabihin ng Christmas. Ang Christmas daw po, ito daw po ay hango sa salitang Christmas, na ang ibig sabihin ay Christmas. Misa. Misa ni Kristo. Misa Misa ni ni Cristo. The term originated during the Middle Ages from the practice of having a midnight mass on the eve of December 25 to celebrate the birth of Christ. Ganun po yung ginawa. Ito po yung nangyari lang tinatawag na pagsa-celebrate, Brother Jeb, Brother Johnson, nung mga Middle Ages. At ginawa na ito hating gabi, December 25, para i-celebrate ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi naman, but the most common explanation is that Christmas is somehow connected with the Roman cult on the invincible sun, Latin Sol Invictus, the rebirth of the sun which was celebrated on December 25. Yes, totoo po yun. Yan po ang history natin. Wala po tayong problema dyan. Kaya nga po kami, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tinanong niyo po kami, totoo bang si Kristo ay pinanganak ng December 25? Ang sagot po namin, hindi. Hindi po kami naniniwala doon sa December 25. Kung yun ang pag-uusapan sa date na yun, ha? Tama. Ibig sabihin dito, mga kapatid, dapat mag-agree tayo. Hindi ho pinanganak si Kristo ng December 25. Dapat doon tayo magkaisa. Kasi kahit ang mga historian at mga kilalang mga tao, hindi rin sila niniwala. Kahit na yung Catholic, actually, kung titignan natin yung history yung tinatawag ng First Christmas, yung mismong nag-celebrate at kumbaga sabihin natin, nag-organize, nagpasimuno nito, Brother Yes. Gypsy. Hindi rin sila naniniwala na sa December 25, pinanganak si Jesus Christ. At sabi nga dito sa iyong binasa, Brother, andun yung rason ng iba. rason po. Sa ibang mga history din na nabasa ho natin, ay may tinatawag po nilang, may termino silang ginagawa doon, yung tinatawag na, kaugnay naman ito na binabanggit dito, yung Saturnalia. Yes. Ang tawag dito, Saturnalia, na isa itong festival
na ginagawa ng mga pagan, nakasama na yung mga Roman, nag-combine sila, halos isang linggong festival nila. Nagsisimula ito ng December 17 at umaabot to ng December 25. Yes. So, dyan nila po ang kanilang Tinaon. celebration or tinatawag po nating festival ay patungkol doon sa tinatawag nilang kinikilalang Diyos-Diyusan na si Saturn o Saturno. Saturn. Yan nga galing yung Saturday. Ano, mga kapatid. Kaya nga doon sa mga allergy sa Christmas, delikado rin kasi yung Saturday. Doon din galing. Parang ibig sabihin, wag na rin natin yan gagamitin. Ngayon, binibigyan natin ng view ang ating mga kapatid. Saan ito yung nag-originate? Hindi ho natin tinututulan. Talagang sa kanila po ito nang galing. Kaya nga lang, kung ating ibabalik yung argument, yung punto, wala hong pagbabawal sa Bible. Kaya itong mga Kristiyano at mga pagano ay noong lalo na nang combine yung pagano at Roma, inadapt po yan ng Kristyanismo, lalo na yung mga sa panahon na ang laganap na relihiyon ay ang Catholic, ay andun yung kanilang nakitang kailangan ay pahalagahan natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya inilagay na lang nila doon sa date na yon. Kumbaga later on, inalan na lang nila na ito na lang ang gawin nating celebration nung tinatawag nating kapanganakan ng ating Panginoong Kasi Jesucristo. total meron na, no? So, Meron yun na. Yun ang takbo ng panahon, mga kapatid. Pero lahat sila ay nag-agree na hindi nga doon talaga pinanganak. At Brother Johnson, mamaya po, yung tanong po kung ito'y galing sa pagano, totoo po yung galing sa pagano. Oo, sinagot na natin yan. Yun. Hindi natin tinututulan. Wala pong tututol kami doon, nagaling po ito sa pagano. Kaya lang mamaya, makikita nyo po kung ano pong stand ng ating pamunuan. Yun, oo, tama. Hindi po namin stand, ayoko po mag-stand. Stand po ng ating pamunuan, kung ano, bagamat wala tayo yung tinatawag na galing sa quadrennial session, pero yung ating mga leader, meron po silang mga sagot dito. So sila po ang sumasagot, kaya sila po ang babasahin natin. Yan. Okay. Nice. Sige, Brother Jeb. Maraming salamat, Brother Johnson, Brother Gypsy. So, malinaw po yung background or yung origin ng Christmas kung saan nanggaling ito. At kung paano ito nakapasok o nag-creep in sa Christian Church. Okay. So, ngayon malinaw na po ito mga bagay na ito. Ito po ang ginagamit na dahilan ng ilang mga kapatid para hindi dapat ito tangkilikin o i-celebrate dahil ito ay nag-ugat Pagan. sa isang paganismong pagsasagawa. So kung ganoon, ano po ba ang view natin dito as a church? The Seventh-day Adventist Church. Ano ang view ng Seventh-day Adventist Church dito sa Christmas na ito? Ano po ba ang sinasabi meron po bang sinasabi ang General Conference, ang BRI, or ang Spirit of Prophecy tungkol sa bagay nito para patnubayan tayo sa ating view about Christmas? Ayan. Siguro unahin na natin yung present president ng Seventh-day Adventist ngayon, si Ted Wilson. Kasi hindi natin natapos yung kanyang sagot doon sa tanong sa kanya. Meron kasi nga meron sa website, meron doon na question and answer sa presidente. So naitanong ito sa kanya. Itong tanong na ito na binasa ni Brother Gypsy kanina ay 2015 pa, kung hindi ako makakakamali. Yes. So may sagot siya doon. Kaya lang ang sagot niya, hindi niya galing sa kanya sarili, kundi kinuha niya sa Spirit of Prophecy. Tama po. Hindi siya nagbigay ng kanyang sariling opinion, maliban doon sa kanyang binanggit na iwanan natin ito sa ating mga kapatid. Wala tayong official stand, kundi ihayaan natin mga kapatid kung ano yung kanilang pananaw tungkol dito. Ganun pa man, ay kanyang sinight ang Spirit of Prophecy, Brother Gypsy. Opo. Sige, meron kang Ito po ang sabi ni President Wilson, Ted Wilson. We are now nearing the close of another year. And shall we not make these festal days opportunities in which to bring to God our offerings? I cannot say sacrifices, for we shall only be rendering to God that which is His already, and which He has only entrusted to us till He shall call for it. God would be well pleased if on Christmas each church would have a Christmas tree on which shall be hung offerings, great and small, for these houses of worship. Letters of inquiry have come to us asking, shall we have a Christmas tree? Will it not be like the world? We answer, you can make it like the world if you have a disposition to do so. Or you can make it as unlike the world as possible. There is no particular sin in selecting a fragrant evergreen
and placing it in our churches, but the sin lies in the motive which prompts to action and the use which is made of the gifts placed upon the tree. Adventist Adventist Home, page 482, paragraph 1. Ayan. So, ipaliwanag natin na para ako baga ating i-paraphrase, pababawi natin, Brother Jeff. So, ibig sabihin, ang sabi po ni Ted Wilson dito, mga kapatid, yung season ay, kumbaga hindi ba maganda na ating samantalahin ito? Kaya sabi niya, doon, kung ating titinan nyo dyan, yung pong mga offering, ito kasi yung, kung titinan natin yung season, ito yung may bonus yung tao, may pera, tapos mayroong long Gift-giving, long holiday. and, isang linggo ito, halos walang pasok, di ba? Hindi ba ay pwedeng kunin natin yung pagkakataon para magbigay tayo ng offering kasi ang mga tao sa panahon yan palabigay, tapos gawin na natin sa church. Pwede nga maglagay ng Christmas tree, yung evergreen na tinatawag doon. Tapos yung mga offering ay gamitin natin para sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya tumututol. Kaya lang, ang sabi niya, pwede natin ito Motive. gawin na parang kaiba Sa mundo. word. Ano? O pwede natin gawin ito na parang kamukha, pero pwede natin gawin na kakaiba ang paraan ng ating. Ang motibo ang kasalanan ay nasa motibo. Ibig sabihin, kung gagawin natin ito, hindi dahil sa naniniwala tayo sa pagano, at naniniwala tayo na December 25, gagawin natin ito na ang ating motibo ay makapag-ipon tayo ng offering para ipantulong. Yes. At para sa Panginoon, wala hong kasalanan doon. Ang ganda no? So nagustuhan ko po yung pag-justify na according din nga sa president po ng si Ted Wilson na depende sa motibo mga ka-U3. So na-appreciate ko po yung pababalanse ng grupo po ng SDA so far, at least on what we're hearing, na it's on the individual. Pero we can make it kumbaga our own din na way of celebrating. Hindi necessarily na siguro susunod ka kina Santa Claus, kina Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Di ba po? I find the wisdom sa kanila pong sinasabi so far. Although, curious po ako dahil na-mention po kanina na saan kinukuha yung stand, for example, from Ted Wilson kanina. So it's from the spirit of prophecy. That's very interesting para sa akin. And then, sa references po kanina, sinabi Adventist Home, AH. So sa mga members na naman po ulit ng Adventist Church, please let us understand, ano po yung spirit of prophecy? Ano pong ibig sabihin nun? Ito po ba ay base sa writings or old writings po ng inyo pong mga founders? And that means nga po sa AH, Adventist Home po na book, mga ka-U3. And I mentioned din, syempre, yung essence din ng isa pang source nila is yung Biblical Research Institute, BRI, and of course, yung third, yung General Conference nga, na nakikita-kita every 4 years, mga ka-U3. So far, nakita natin, as mentioned, yung pagbabalanse nga po, yung origin, yung pagan holiday. Why, for others, of course, obviously, pagpagano po, hindi po yan sa Diyos, po. So, yan yung origin ng Christmas. But on the other hand, ito naman po sa pagulong ng kanilang presentasyon, presenting to us the evidence naman on why or how some Adventists could choose to celebrate Christmas naman po. So, dalawang sides of the coin, kumbaga. Kahit na nga yung paglagay ng Christmas tree ay wala daw particular sin. Sabi ho doon, itong sinabi ni Ted Wilson ay quoted ito sa Adventist Home na sa page 482, paragraph 1. So, ibig sabihin, okay. Brother Johnson kasi Pero hindi natin pinopromote ito mga kapatid. Brother Johnson, agad, di ba yung baka kasi isipin ng ating mga kapatid, tayo ay pro, Ayan nga. Kaya nga po kami, sabi ni President Ted Wilson, hayaan nyo sa desisyon ng mga kapatid. Hindi po sa isang tao lang. Kundi kung ano yung desisyon nyo kasi wala tayong official stand. Pero ganito, kaya nga ang tanong, will it be like the world? Yung bang Christmas nyo na ginagawa natin, yung Christmas tree na yan, maging katulad ba yan ng sanlibutan? Pwede mangyari yun. Kapag ang inyong motibo ay katulad ng sanlibutan. Kaya sabi niya, dapat ang ating maging motibo ay hindi katulad ng sanlibutan. Nakadepende yan eh. Kasi doon papasok yung kasalanan. Yan. Kasi nga, sabi doon sa iba pang ating mga i-quote mamaya, i-advise ko lang ng konti mga kaibigan. Dumating na ang Christmas. Wala na tayong magagawa. Pipigilan ba natin yung mga yan? Hindi pa natin kayong pigilan yan. Nandyan na yan eh.
Ang gagawin natin, paano mo magiging worth ang Christmas na kanilang sineselebrate makasanglibutan ating isa-celebrate sa paraan ng Religious. Kristiyano. Yun yung punto ng ating pag-aaral na ito. Motibo motibo. Nice. Motibo ang pag-uusap. Mamaya, malalaman po ninyo, maging kay Mrs. White, motibo ang kanyang pamamaraan. Samantalahin nyo, dahil December yan, ang sanglibutan ng hingilin, Brother Johnson, samantalahin nyo Yan. sa paraan ng Seventh-day Adventist, sa paraan ng mga Kristiyano na akala nila nakikipag-celebrate ka, pero ang tingin nila, iba pala ang paraan natin. Alam mo, Brother Jeb, kung bakit may punto yung ating may punto po yung ating presidente. Kung hindi nating sasamantalahin, ito ang mangyayari. Eh di may bonus, may pera. Mga kapatid, huwag tayong magsiselebrate. Magiging katulad tayong sanlibutan. Kailan? After New Year, wala nang pera, wala ka nang maiipon na contribution sa mga kapatid. Ubus na yan. Pinambili na yan ng pagkain at kung ano-anong mga regalo at nawalan tuloy ng kung magandang project mo sa church na makaroon ng pera, yan ang punto ho dito. Samantalahin natin. Alam nyo, meron akong plano noon. Pwede nating isagawa ito ngayon. Ewan kung ginagawa nyo na dito. Pero dati ay naplano ko ito nung kami magkakasama pa sa Tinig sa Ilang, ay hindi lang ito na-approve ng aking mga kasama. Pero ang gusto ko sana ganito magkakaroling. Magkukuha ng mga donation sa kapatid, tapos pupunta doon sa mga lugar, lalo ng mga parang squatter area. Hindi naman squatter, kundi mga maliit lang yung bahay. Tapos, mag-i-interview doon na, kayo ba ay may karanasan na nagbibigay kayo pag may nagkakaroling sa inyo? Kung baka kinakapa mo doon sa mga tao na sino yung palabigay, din ililista mo yon. Tapos kami ngayon, mamimili ng regalo. Yung mga nilista na nagbibigay at may pusong mapagbigay, bibigyan natin ngayon ng regalo, pupunta doon. Magkakaroling, pero tayo ang may dalang regalo. So, kumbaga, yun yung mga ganong project ay pwede mong gawin ito sa Baliktad, ganitong season. no? Kasi Nice. nga, nakikita mong, ang isipan ng tao doon ang focus Eh di ba magandang sabayan, pero ang motibo mo, hindi ka nakikayayon sa mundo, kundi para makatulong ka at samantalahin yung tao na mayroong mga pagkakataong tumulong at magbigay ng kanilang contribution. Yun ang nakikita ko din. Kung tutuloy natin, Brother Johnson, sabi ni Presidente uli, the tree may be as tall and its branches as wide as shall best Yeah. Oo. suit the occasion. But Pwede let lang. its boughs be laden with the golden and silver fruit of your beneficence and present this to Him as your Christmas gift. Yeah. Let your donations be sanctified By by prayer. prayer. Nakita niyo yung ni Mrs. White? Yun yung plano po ni Mrs. White. Talagang laging nakatuon sa ating Panginoon, Brother Johnson. Christmas and New Year celebration should be held in behalf of those who are helpless. Yun na. Yung wala. Yun yung sinasabi natin. Walang kakayanan. Yan. Tulungan sila. God is glorified when we give the help to those who have large families to support. Yun nga yung sinasabi natin ngayon. Parang na-advance ko na yung mga binabanggit ho dito. So, ibig sabihin, kahit na dito sa mensaheng ito, pwede raw magkaroon ng evergreen or Christmas tree. Tapos, basta yung may proportion pa nga may tamang na tama lang sa kwan. Tapos, lalagay mo doon yung mga offering mo para pantulong sa mga pamilyang walang kakayanan o kaya nangangailangan ng tulong. Yan. So, ito ho, alam ko maraming kukontra. Dito sa amo ko, walang problema No? Pero sa iba, pero mga kapatid, mali ba si Ted Wilson? Mali ba yung Adventist home na sinulat ni Ellen White pagdating dito? Si Ellen White. Huwag niyo kaming tuligsain. Sinishare lang ho namin ito sa ating lahat. Aking sinasabihan po mga kapatid, hindi kayo, kundi yung mga viewer po natin na alam nyo, yung social media kasi napakatindi ng impluensya. Kaya baka nga gawin issue ito, kinote lang ho namin ito sa atin pong stand ng ating pong mga leader. Yes. Brother Jim. Okay. So, maraming salamat, Brother Johnson at Brother Gypsy. Okay, so malinaw din po doon, hindi pala yung object, kundi yung essence, tinitake advantage natin. Alright. So, ano po ba? Ito ay sa statement ito ng ating Pangulo ng General Conference. At ito ay kinote niya galing din kay Ellen White. So pwede ba nating talakayin o himay-himayin? Paano o ano ang pagkakasabi ba ni Ellen White tungkol dito sa Christmas? Ano ba itong counsel niya? Ano ba itong advice niya? And please hold your judgment muna regarding sa mga question about kay Ellen White. Kundi talakayin muna natin yung ano ba itong mga sinasabi ni Ellen White tungkol sa Christmas? Ayan, magandang tanong, Brother Jeb. Ito yung galing po sa aklat ni Mrs. White, The Adventist Home, chapter 77. Christmas as a holiday. Christmas is coming, sabi ni Mrs. White. It's the note that is sounded throughout our world, from east to west and from north to south.
with youth, those of mature age, and even the aged. It is a period of general rejoicing, of great gladness. But what is Christmas? That it should demand so much attention. The 25th of December is supposed to be the day of the birth of Jesus Christ. And its observance has become customary and popular. But yet there is no certainty that we are keeping the veritable day of our Savior's birth. History gives us no certain assurance of this. The Bible does not give us the precise time. Maging si Miss White, Brother Johnson, Oo. sang-ayon naman. Oh, pero hindi siya against doon na kung Oo, pwede hindi tayo matutol. magkaroon tayo ng program sa panahon ng season na yan. Kaya lang, siyempre, lagi natin dinadali doon. Alam, dapat ay magandang ating objective. Ano? Ayon sa objective ng Kristiyano or bilang mga Seventh-day Adventist, Yes. Brother Gypsy. So dito ay makikita natin na hindi siya Tutol. hindi siya tutol doon sa bagay na yon. Kaya kasi po mayroon pong naging issue dahil na naitanong po ito sa akin ng mga nakaraang program na ginawa ko po doon sa ibang church. Na sabi ko, wala akong pagbabawal sa Biblia na ipagdiwang ang Christmas. Ang problema hindi natin alam. Doon ang maraming tumutol. So ito po ngayon ang stand na ako ay hindi nagkamali nung sabihin ko yon. Kasi po, kahit na po yung spirit of prophecy ay hindi siya tutol. Hop. Nag-agree na ho tayo mga kapatid na dapat ay tinuldukan na natin ito. Hindi tayo naniniwala na December 25 pinanganak si Jesus Christ. Kailangan lang, kung gagawa tayo ng mga program sa panahon ng season na ito, ay dapat ay depende sa ating motibo, Brother Gypsy. Yes, tama. Kaya nga sabi ni Miss White, Brother Johnson, mga kaibigan, the day not to be ignored. As the 25th of December is observed to commemorate the birth of Christ, as the children have been instructed by precept and example that this was indeed a day of gladness and rejoicing, you will find it a difficult matter to pass over this period without giving it some attention. It can be made to serve a very good purpose. Yun. Kasi mahirap dyan, ang Brother purpose Johnson. natin. Mahirap dyan, Brother Johnson. Dumaan ang Christmas. Kaya siguro yung ayaw sa Christmas, huwag kayo pumunta ng Cubao. Huwag kayo mamasyal kasi lahat ng makita mo sa Cubao, lahat ng makita mo sa Ortigas, lahat ng makita mo sa SM, lahat yan nag-celebrate na Christmas. Anong gagawin mo? Pag pumunta ka doon, ay, bawal yan. Huwag tayo pumunta dyan. Ikot tayo doon. Doon naman tayo sa bahay. Tsaka Brother Gypsy, Christmas sale, huwag ka bibili. Huwag ka bibili. Kahit na 20% na lang, 80% discount. Doon nga sa Because mga- Christmas sale. Doon nga sa may trabaho, Brother Johnson, kaya nga laging pinupuna pinupuna lagi ng iba, yung mga pro-Christmas. Oo, Pro-Christmas. tumanggap Kasi kami ng naman po, hindi bonus. naman po kami doon sa nakapokus sa pro or against eh. Doon sa pro-Christmas, sasabihin nila, kayong mga against sa Christmas, ayaw nyo ng Christmas, pero tumatanggap kayo ng bonus. Yan lang ang lagi nilang Pag hinatidan ng handa, kakain. Pag inimbita sa bahay, kain. December, kakain. So, paano ngayon? yung Nagluluto Brother Johnson? din kaya? Nagluluto din. magluluto din. So hindi, iba ang purpose ni Miss White, mga kapatid, mga kaibigan. Iba. Dito, kung babasahin niyo po yung buong writing si Miss White sa Adventist Home, dito, kung ang mundo ay nagiinom, naghahanda ng gluttony, ng maraming pagkain, ng sobrang lahat ng magarbong handa, dapat daw ang mga Adventist iba. Iba ang ating pamamaraan. Pag binasa pa yung buo ito, hindi ko na lang babasahin kasi ito, napakahaba nito, nasa papel ko to eh. Oh, tsaka ang dami pong... Actually, pwede natin idugtong itong mga mahalagang ditong punto, Brother Gypsy. Ito yung reference niya, Adventist Home, page 478, paragraph 1. Ito binabasa natin. Itong Adventist Home, mga kapatid, mga kaibigan. So mga nanonood sa atin, ito po yung view ng Seventh-day Adventist. Ano po? Pero pa man, kahit hindi po kayo Seventh-day Adventist, titingnan po ninyo kung ano yung pananaw ng Iglesia ito pagdating sa Christmas. Kasi po, alam nyo, sa kasaysayan at saka sa experience ko, Brother Gypsy, yung ating ilan sa mga kapatid na tigas talaga, the grabing negative sa Christmas, ito yung mga galing sa iglesia, galing sa saksi, galing sa dating daad, galing sa mga relihiyon o paniniwala na talagang sa kanila ay sobrang negative. Kaya lang nadadala Bawal. nila sa church. Iba nga ito eh. Kaya hindi rin pwedeng questionin o akusahan, mga kapatid, na tayo ay nakikipag-celebrate sa pagan. Kasi nga po, sabi nga ng kasaysayan yung Saturnalia na tinatawag na First Christmas, Saturday. paggalang yon sa Diyos-Diyosan na si Saturno.
doon din kinuha yung Saturday. Hindi, huwag na rin tayo mag-Saturday. Kaya nga, Brother Johnson, ito, last ko na ito, bago daw Sige lang, pumunta sa okay lang yan para Yan. maikompleto natin itong mga Sabi ni Ms. White, it can be made to serve a very good purpose, yung Christmas na yan. The youth should be treated very carefully. They should not be left on Christmas to find their own amusement. Kaya yung mga iba ang Christmas ng Adventist, sa Christmas sa sanlibutan. Kasi ang nangyayari, kung ano ang Christmas sa sanlibutan, Brother Ginagaya Johnson, ng Christmas kabataan. din ng mga Adventist, punta sa amusement, sakay dito, kain dito. Sabi ni Ms. White, iba daw ang amusement dapat in vanity and pleasure seeking. In amusement, which will be detrimental to their spirituality. Parents can control this matter. Mga magulang, dapat daw kontrolin daw yung ating mga anak na may kinalaman sa Christmas. Pagpunta doon sa mga makasanlibutan, amusement, dapat may kinalaman ito sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga sasabayan talaga natin kasi pag hindi, yung mga anak matutuksong pumunta Yes. roon. Di ba? Wala tayong program dito, sobrang stricto ng church. Wala talaga, walang celebration. Hayaan lumampas yan. Boring. Ang gusto pang ng iba, doon sa Semana Santa celebrate yung Christmas, siguro. Ang layo naman nun. So ang tendency, yung mga anak, ano mangyayari? Mayayaya nung kaibigan kasi mayroon mas dangerous tuloy yun. Mas Yes. front sa danger yun mga kapatid. Kasi ang magiging kasama niya dyan, mga tangasang libutan, may tendency tuloy na ma-adopt niya yung Christmas ng sanlibutan. Inuman. Kaysa doon sa nag-social night tayo, nagkaroon tayo ng mga programa sa church na ang program at motibo natin ay maganda, ay di walang problema. Nasunod na natin yung sinabi ng ating mga otoridad, naiwas pa natin sa sanlibutan yung mga anak, sabi ng payo. Mga ka-youth, I have actually seen this too with other na sects, Christian na mga denominations na kumbaga parang yung idea nga ng pagsasabay, no, sinasabay din nila. Obviously, hindi nila sinaselebrate yung iba pang mga tradisyon na ginagawa. Like for example, the mass that they have in the early morning, yung simbang gabi, obviously dahil hindi naman yun part ng kanilang doktrina. Pero for some na mga born-again Christian po na mga churches, I know about this na meron din silang exchange gift or meron din silang parang celebration or kind of like sermon, 24th, bago mag Noche Buena. So siguro the same po ng logic na sinasabi po nga po rito ni na Brother Johnson, Brother Gypsy, Brother Jebs, patungkol nga sa pagsasabay, but the motive is different. No? Yung ating purpose is different. Kasi kung hahayaan mo, well, anong mangyayari sa atin? Wala tayong gagawin. Sa bahay lang tayo. If we'll be very legalistic about it, yung mga kabataan natin, may invite, mapupunta sa mga gawain ng mga kamundo, mga ka-youth. I really do see the importance of seizing the opportunity for one particular religion na hindi man kapareho ng ginagawa ng iba. Ang pagsasabay lang naman is yung date and the season. But yung idea behind that, yung essence behind that, and the actions na pwede nyong gawin sa season na yan is it could be kumbaga customized to your own religion, mga ka-youth. Nabirasin ng Brother Gypsy. Alright. Okay, napakaganda pala ng napakaganda pala ng point o yung punto ng ating kinikilalang propeta na si Ellen White tungkol sa pag-celebrate ng Christmas. Okay, so kumuha na tayo ng mga referensya. Kinuha natin ang statement ng General Conference at gayon din ang sulat ni Ellen White na hinango nila sa Adventist Home. Binigyan natin ng linaw. Kinontekstualize natin. Okay na. Meron po bang sinasabi ang mga scholar ng ating church? Sa mga hindi po nakakala, meron tayong tinatawag na Biblical Research Institute na kung saan ito po ang sinasanggunian ng General Conference patungkol sa mga bagay-bagay o may kinalaman po sa ating pananampalataya at doktrina. So meron po ba, Brother Johnson, Brother Gypsy, bukod sa General Conference at sa sulat ni Ellen White sa Spirit of Prophecy, sa Adventist Home particularly, meron po bang binabakapan ba ito o meron po bang sinasabi ang ating mga scholar ng ating church? Kasi tama yon. Kasi ang Adventist ay mayroong official website na kung saan lahat ng may mga gusto magtanong ay doon ipapadala. At ito yung Biblical Research Institute. Na ito po ay inilagay talaga ng iglesia yung mga nag-aral, marunong sa history, biblical languages, lahat. Nilagyan po doon, hindi lang isang tao. At hindi yun sumasagot at hindi nagpo-post doon na isa lang utak ang may idea na hindi pinag-agrihan ng ibang mga miyembro ng Biblical Research Institute. Kaya nakakahiya naman kung yung isang individual, sabihin natin pastor o layman, natututol sa sinabi ng Biblical Research Institute, nakakahiya naman yun. Sana naging miyembro man lang siya ng Biblical Research Institute o mas mataas bago niya tutulan ito kasi nag-aral ho talaga ito. So meron pong statement, Brother Jeb, at yun ay ibibigay ni Brother Gypsy. Ito po ang sabi ni Angel Manuel Rodriguez. Sabi po niya, every year, si Angel Manuel Rodriguez po mga kaibigan, galing po dito sa Pilipinas nung nakaraan lang. Doon po sa Baguio, kung hindi ako nagkakamali, Brother Johnson. Oo, tama. Meron po symposium, tama?
So sabi niya, every year I receive letters. Eh na naman, sulat na naman. Kasi mula pa to noon eh. Maraming tanong. Tsaka sunod na tanong, baka may magtatanong Ano na naman. naman? Sasagutin na naman yan. Every year I receive letters or phone calls asking whether it is correct for Adventists to celebrate Christmas. The uncertainty is usually based on the absence of any biblical information about the date of Christ's birth and on the conviction that December 25 has been associated with a pagan festival. Let me provide some historical information about the celebration of Christmas and say something about its significance. Yan. Christmas and Adventists first. Yan. Before Point I one. comment on the question, let me clarify that Adventists are not, nor should we be, against Christmas. Yan. Hindi raw ang Adventists against sa Christmas. O yan. kontra. Yan, malinaw yan. Kaling kay Angel Manuel Why? Rodriguez yan. Why? Why would we be against a period of time when Christians remember the birth of our Savior? Tama nga naman. However, Aha. since this festivity is not ordained by Scripture, Aha. we don't consider it to be binding on believers. Tama. Hindi rin We pinipilit. recognize only one holiday, Aha. the Sabbath, Tama. and we Isa keep tayo it dyan. holy in obedience to our Creator and Redeemer. Point number 2. Yan. Point number 2, Christmas and history. Ito yung Yan. pinasa ko po kanina. It is well known that the term Christmas is derived from the Old English word Christmas, which Aha. means Christmas. The term originated during the Middle Ages from the practice of having a midnight mass on the eve of December 25 to celebrate the birth of Christ. In other languages, it is called Nativity or Holy Nights. The history of this Christian feast remains unclear. Yan. Oh. Historians have indicated that the Nativity feast began to be observed by Christians during the 4th century. Some Christians calculated it based on the death of Christ taking place on March 25. It was then speculated that he must have been born 9 months before on December 25. Others placed the birth of Jesus on March 25. But the most common explanation is that Christmas is somehow connected with the Roman cult of the invincible sun, Sol Invictus, the rebirth of the sun, which was celebrated on December 25. This could explain the importance of lights during the celebration of the Nativity, although light is also associated with Christ in the Scriptures. It is therefore common to hear it alleged that Christians adopted a pagan feast. This is possible, but it's difficult to demonstrate from available historical evidence. Yan. Idukturan natin to, Brother JC. Yes. Yan. Number 3. Meron Number yan? 3, Christmas and the believers. We should acknowledge 2 facts. First, we do not know why God, in His providence, chose not to preserve for us a record of the day of Jesus' birth. There is no need to speculate about this. Second, the fact is that the Christian world celebrate the birth of Jesus on December 25. We cannot change this. Huh? And there is no reason to try to change it. Attempts to reject the feast are based on the absence of biblical evidence and its possible connection with a pagan feast. Therefore, we should leave this matter to the conscience of each individual. Yan. So, ito yung sagot ng Biblical Research Institute. Ano? Nandun pa rin sila doon sa, hindi natin ito nilagay bilang doktrina or official na naglagay tayo ng black and white. Wag. Or kaya mag-celebrate ka. Iwan natin sa individual. Pero, sabi, hindi rin siya tumututol sa spirit of prophecy. Based doon sa ating mga binasa, mga kapatid at mga kaibigan, meron ba anyang tao na kukontra na mahalaga ang kamanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi na rin natin kayang baguhin ito eh. Wala na rin ito magagawa para baguhin ito. Mag-create tayo ng sarili nating Christmas. Wala tayong magagawa eh. Kaya, gawin na lang natin sa tamang motibo itong bagay na ito. Ganon ang magiging kalalabasan nun, Brother Jebsi, Brother Jeb. So, ito po yung statement, mga kapatid. Ito naman ay naka-upload at pwede naman yung i-review yung mga document na ating pong binasa para magkaroon tayo ng tamang understanding tungkol dito. Mahirap pong isalin sa Tagalog to pero alam naman natin na kung ating pong ipaparaphrase yan, naiintindihan naman natin ang suma total, hindi tayo kontra, hindi rin natin pinopromote ang Christmas. Gawin po natin, magawa tayo ng programa sa ganitong season o ganoong okasyon, pero itama ho natin ang ating motibo.
Kaya, Brother Johnson, ang Seventh-day Adventist naniniwala po sa essence of Christmas. Tama. Hindi po doon sa December 25 kapanganakan ni Kristo. Essence po ni Christmas. Aba, kahirap naman yun. Hindi ka maniwala sa essence ng Christmas, pero pag birthday mo, bongga ka naman maghanda. Nagpapasalamat ka din sa Diyos. Yung pa kayang kapanganakan ng ating Panginoon? Kaya nga tayo, dapat ganito ang Christmas natin, Brother Jeff, araw-araw. Kasi ang tinan mo yung tao, nagiging palabigay pag Christmas eh. Pero pag hindi, ayaw na magbigay. Pero kung araw-araw, ay di araw-araw kang mabait. Yung iba, mabait pag Christmas eh. Pagka hindi, Biyernes Santo, Biyernes Santo rin mo Brother ka. Johnson, hindi ka babatiin araw-araw ng Merry Christmas, ha? Huwag kang babatian. Baka batiin ka, Merry Christmas, Brother Johnson, December 21. Ano po, ang ibig po sabihin ng mga kaibigan, yung essence ng Christmas, yung Essence pagbibigayan, Tama. kahit na hindi po yan 25, Yan. dapat meron po tayong pagbibigayan at pagmamahal sa ating kapwa. Iyan. Ang dami pa po ditong mga referensya, mga kapatid. Pero hindi na po natin kasi Okay. kayang ubusin at dahil mauubos po yung ating time. Okay, so thank you, Brother Johnson, Brother Gypsy. O at least malinaw, meron na tayong statement from the General Conference. May galing sa Spirit of Prophecy, galing kay Ellen White. Sa ating po pagpapatuloy ay ang ating naiwang katanungan kanina. Una po, siguro kaunting repaso doon sa ating napag-usapan kanina. Tunuhan natin ang mga referensya na patungkol sa view natin bilang Adventist tungkol sa Christmas. Kinuha natin ang statement ng General Conference at nakita rin po natin at binasa natin kanina, hinimay natin kanina, yung sulat ni Ellen White sa Adventist Home. So mula sa BRI. Prophet, mula sa ating General Conference. At BRI. ganun din po ay kinuha din natin ang referensya galing sa ating mga scholar mula sa Biblical Research Institute. Okay, so meron po tayong tatlong pinagkuhanan ng ating stand ngayong hapong ito. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, I'm very happy na narinig ko po ito pong presentasyon ng SDA at nakita din po natin na I would say it's quite interesting dahil hindi siya nagbo-borderline doon sa pagiging legalistic din po kasi meron po kasi ibang mga sekta, mga denominasyon na talaga bawal talaga, dapat walang Christmas talaga. May mga iba pa nga na bawal maglagay ng parol, bawal maglagay ng Christmas tree, ayan, dahil nga syempre as mentioned po kanina na ang ugat daw po kasi ng Pasko ay yung pagan nga po na holiday. Pero sinasabi po nito sa kanila pong presentasyon and of course as a response to sa ila din pong mga membro and na-mention nga po ni Brother Johnson na usually yung mga membro na ayaw sa Christmas na mga Adventista ay nagmula dati sa kanilang mga iba't iba din na mga churches before like Iglesia ni Cristo or ang dating daan. Pero I find it more practical honestly mga ka-youth3 na giving the decision to the individual kasi parang sinasabi, hindi naman kasi ito fundamental belief and there is a reason why the date of birth of Jesus Christ was not even mentioned in the Bible. Siguro dahil syempre for lack of maybe historical research, that could be the first reason. Siguro dahil hindi na dapat pang alamin pa. And going back to the three po na sources nila sa kanilang presentasyon, I find it interesting that they had of course BRI, yung Biblical Research Institute do nga po ng mga Adventista. Meron silang General Conference that meets every 4 years which is very new information po sa akin. And lastly, doon na nga po sa Adventist Home na writing ni Prophetess Ellen G. White na kung saan ito yung nagiging basehan ng kumbaga parang spirit of prophecy na tinatawag po nila. So the key here is the individual's motive, di ba? Pwede mo kasing gawin na parang na-customize mo ang isang particular na event na mahirap na or hindi na talaga actually mababago yan, yung Christmas na December 25 in the Christian world. So parang sinasabi na dahil hindi na natin mababago yan, so it's your decision. Pwede mong gawing kumbaga maka-Kristiyano na way ng celebration which is really in its entirety the appreciation and commemoration of the birth of Jesus Christ and what it means to every one of us. And yung mga kasama pa ng mga aktibidades na maganda namang pamarisan, pagkakaroon ng family time, sharing each other's company, gift giving, pagiging selfless, pagbibigay sa ibang mga nangangailangan, something like that mga ka-youth3. But I have to agree, really, these activities are always everyday, Hindi naman yan nililimitahan lang sa isang Kristiyano na kinakailangan i-celebrate mo lang during the Christmas season. But mga ka-youth3, what do you guys think about this presentation? For me, personally, maraming mga bagong impormasyon and I appreciate kumbaga na naging parte tayo ng kanyang diskusyon na ito talaga dapat sa mga among Adventists lamang po na grupo. Pero we have a chance to kumbaga take a sneak peek on what they are discussing and also what their doctrines are naman po. So maraming salamat po sa mga viewers natin na Adventist na nag-send ng video na ito. Actually dalawa na members ang nag-send po sa ating Facebook page. Sa ating mga ka-youth, kung may mga request po kayo ng mga videos still about Christmas, send the link po sa atin pong FB page, Usap-Usap University. If you don't like this video, you can watch that video over there, the playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!